if we are honest enough, makikita po natin ngayon, iba na po ang desire ng mga tao. I'm not saying na lahat po pero kung talagang titignan po nating mabuti ang atin pong kapiligiran, buksan niyo po ang mga social medias po ninyo, marami pong ino-operang mundo na mga kung ano-ano mga bagong bagay. In fact, kabibili mo pa lang nito, may bago na namang ganun nalilitaw, ibang brand, to the point that people will lead to confusion. Mako-confuse po yung mga minds nila. Okay? Hindi po deserve ng ibang tao na mga ganyan. Lalo na po yung mga taong may mga iba dapat na i-prioritize. Hindi po ba? So, ang nakikita ko lang po dito is yung nagawa po ng siyensya, number one, maganda po. Pero kung titignan po nating mabuti, may mga pangit din pong bagay na idudulot sa tao. Okay? Deserve po natin maging masaya. Okay? Hindi po natin deserve na dahil sa mga bagay na yan, ma-down po tayo. Yan pong nasa larawan po niyan ay nagpapakita lang po ng present na kalagayan nitong ating daigdig sa ngayon. Mga tao po ngayon, in fact, ang gamit ko po ngayon ay iPhone. Hindi po ito model. Ito po ay lumang iPhone somewhere in the some years back. Pero hindi po ito yung bago ngayon na 'di ba na talagang dinidesire. Actually, hindi lang po iPhone So iba't iba pong mga brands ng telepono. Actually, ang pinaka gusto ko pong telepono ngayon, kung ako pong tatanungin nyo, yung Huawei Pro 60. Yun, Pro 60 ba ang tawag doon? Yun po ang pinaka gusto kong telepono ngayon. May kamahalan po siya. Pero hanggang doon lang. Gusto ko. Kung bibigay ni Lord, ibibigay niya in the future. Pero yung point kasi, may mga iba tayong kilala mga tao na maski wala ng pera, gumagawa ng paraan to the point na makuha yung mga bagong gamit na ganyan, which is mali po. Bilang nangangaral po ng salita ng Panginoon, ito po ay akin pong bibigyan po ng diin. Okay? Lalo na po kung ikaw ay hindi mananampalataya, okay, yung nasa larawan po na yan, applicable lang po yan sa mga hindi believers. Kasi kung believers ka ni Jesus, kung ikaw ay believer rather ni Jesus, alam mo kung saan mo ilalagay ang mga priorities mo. Minsan parang nasa sidetrack tayo pero binabalik tayo kasi meron tayong Holy Spirit. Ngayon ang mundo, ang nakakatakot po nito, parang inihahanda na po yan ng Antikristo. Kasi tignan po ninyo, ano po ba ang purpose ng Antichrist? Papalitan niya si Kristo sa puso ng mga tao, hindi ba? Papalitan niya yung pagsamba sa Panginoong Hesus para siya ang sambahin. So makikita po natin, ito po ay paghahanda para po sa nalalapit na epipany ng Antikristo. Pero kung alam po natin na ang priority natin ay si Jesus, hindi po tayo maliligaw. In fact, sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin at kayo aking bibigyan. Humanap kayo'y makakatagpo. Actually, ito pong teleponong ito, regalo lang po ito sa akin. Okay, hindi po ito model na bagong-bago ngayon, pero ako po thankful kung ano yung dumarating sa way ko. Nagulat po ako dito, kaya alam niyo po ba ang sabi ko lang, thank you Jesus. Hindi ko naman po ito yung talagang parang gagawa ko ng parang para bilhin ko yan, hindi po. So, kung napansin nyo, gumanda yung sound natin dahil po dito. Kasi alam naman ni Lord na ito ay ginagamit natin sa glory po niya. Pero yung sumobra po kasi ang ano ng mundo ngayon. Actually, hindi lang po sa iPhone yan Maski yung ibang brand ng telepono, nakita ko po yung ugali ng mga bata ngayon, nagbabago. Minsan po, may nabasa po ako dito sa Facebook na parang nagmamaktul yung Gen Z na anak dahil hindi mabilihan ng iPhone 14. Last year yun iPhone 14 Pro Max. Tapos sabi naman nung babae, yung nanay nung batang yan, doon sa tindera ng cellphone, na siya po ang nag-post nung pangyayaring ito, hindi naman daw sila mayaman. Bakit daw? Yung anak niya, gusto yun. Pero para matigil yung pagmamakdol, nagpunta yung nanay niya sa tindahan ng telepono, naghahanap ng phone na pwede sa anak niya. Sabi nung nagtitinda ng phone, parang mali ito. Kaya ang ginawa niya, pinost niya sa Facebook para magsilbing lesson doon sa mga Gen Z. Nung kabataan po namin, millennials po kami, hindi naman po ganyan
Kung bigyan kami ng Nokia, sa bagay, Nokia ang pinakasikat ng panahon namin, no? Tama na yon, happy na kami. Hindi kami masyadong copyright na moda. Ayan na naman po yung tugtugan. O sige po, bibilisan ko na lang po. Baka maka-copyright claim po tayo. Thank you. Basta sana namnamin po natin yung sinabi po natin. Makontento tayo kung ano meron tayo. Thank you, and Jesus truly loves us all. Malakas naman yung tugtugan eh. Okay, sige.